This is open for the public, para sa publiko na nakikiisa po sa ipinaglalaban ninyo tungkol pa rin sa 2025 budget. Sabihin lang natin, Attorney, ano nga po ba ang layunin mamaya nitong interfaith prayer na gagawin ninyo kasama yung iba't ibang grupo? Well, of course, interfaith prayer yan, siguro the best na masasabi natin. Enlightenment yan sa parte ng ating mga politiko. Sana mabigyan sila ng liwanag ng kaisipan upang makita nila na ang dapat mauna ay ang kapakanan ng bayan at hindi ang kanilang mga personal na ambisyon. Sa grupo po ninyo, sa panig ng inyong grupo na 6, ano po masasabi nyo dito sa pagtapyas sa ilang ahensya, mga importanteng ahensya ng gobyerno sa 2025 budget at sa napakalaking dagdag sa DPWH na umabot nga po sa 289 billion pesos? Well, actually, sa mga hindi nakakaalam, ang ating budgetary process, nakita natin ito noong ipaliwanag ni Mayor Joseph Ranyola ng Hagna Bohol at ni Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City na ang pagbagawa ng budget natin ang napakalaking source ng korupsyon. Sapagkat pagka makikita ng ating mamamayan, mayroong mga proyekto na minsan ay 3 beses, 5 beses pinopondohan. Iisang proyekto at 5 beses napopondohan. Ganun din, meron tayo yung tinatawag na unprogrammed projects. Mhm. Yung wala pang pondo na pinipilit pondohan sapagkat dyan ang gagaling ang pork barrel yung kanilang pagka nakuha nila yung pera na ilagay dyan sa unprogrammed expenses Mm-mm. sa natin, ay nagkakanya-kanyang hati sila at bahala na yung congressman o yung sino mang legislator kung anong proyekto ang kanyang gagawin. Ito'y hindi, walang plano, walang nakasubmit na proyekto, pero pag naisipan niya, pagkabigay na ng pork barrel niya, na yan ay sa aming huling pagsusuri ay umaabot ng, halimbawa, bibigyan ka ng congressman 1 billion, 1.2 billion. Bahala na siya kung ano kanyang gagawin doon. Kaya nakaloko-loko yung Pilipinas. Nagkakautang-utang na tayo. Wala na silang pakialam. Marami na tayong utang. Alam nilang hindi kayang suportahan ng ating budget, ng ating ekonomiya. Pero sige pa rin at lumalaki ang utang. Kaya't nangangamba kami na eventually mababankrupt ang gobyerno natin kahit sa kanilang mga assurance na within our capability to pay yung mga inuutang na yan.